As we come to this place, mga kapatid, we feel the presence of God. Amen. From the prayer devotion, the doctrinal teaching, worshiping God, we feel the presence of the Lord. And I believe, mga kapatid, I prepared, mga kapatid, nakailang prepared na rin ako, like Sister Janelle din, may mga natapos na tayo, but God has something to say to each of every one of us, mga kapatid. And I'm not the one, mga kapatid, I believe na mangangaral, mga kapatid, but let us allow the Spirit of God, mga kapatid, na mangusap sa bawat isa sa atin. And once again, let us back to the Word, mga kapatid. In this story, nakita natin kung paano nag-fail si Peter. We know Peter, amen. We know na kasama niya consistently yung ating Panginoon. And he was the man kung saan makikita natin in the book of Matthew na halos lagi niyang sinasabi, mahal ko yung Panginoon. And do you remember those times na tinanong ng Panginoon kung sino ba siya? Sino nakasagot? Praise the Lord. Peter knows who is the King of Kings, who is the God that he serves. But yet, mga kapatid, in this story, in the book of Matthew chapter 26, nakita natin kung paano dinenay ni Peter yung ating Panginoon. And God wants to tell us, mga kapatid, I believe may mga devotion din tayo sa bawat isa. At some point, mga kapatid, kinakausap din tayo ng Panginoon out of nowhere na nasa jeep ka man, nasa school ka man, sometimes minsan iiyak ka na lang. Because God is saying something inside of your heart. And mga kapatid, this message, mga kapatid, I believe there are people here na sa buhay nila, mga kapatid, na fail nila yung Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kanina sa doctrinal, yung pinaka-ending I love, mga kapatid, Mr. Janelle talks about the devil is a liar. The devil is a liar, mga kapatid. He will talk, mga kapatid, like Peter. Marami ka nang nagawa sa Panginoon, Brother Joaquin. Marami ka nang nagawa sa Panginoon, Brother Reb. Marami ka na rin nagawa, Brother Mayo, para sa Panginoon. But at some point in your life, may mga bagay ka na nagawa na sana inisip mo, hindi mo na lang ginawa. Like Peter, mga kapatid, sa buhay natin, we failed God at some points in our lives. And that is the reason kung bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin makabangon. Because there are chains, mga kapatid, na nakapit. There are chains, mga kapatid, sa kamay at sa paa mo. Kung bakit hindi ka pa mas lalong gumawa sa ating Panginoon. And those times, mga kapatid, na araw-araw pag mag-isa ka, the devil is telling you and cursing you, condemning you. Inasabi niya, bakit ka gagamitin ng Panginoon? Nagkasala ka nga. Inasabi niya, bakit ka mangangaral? Nagkasala ka nga Na-fail mo nga yung Panginoon At some point, minsan nagkulang ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Maraming beses na nagkulang ka sa Panginoon. And if you feel unworthy right now, mga kapatid, if you feel and na-experience mo tong bagay na to, this message, mga kapatid, is dedicated for you. Don't just, mga kapatid, rely on me, but rely on God, mga kapatid, as we minister in this place, mga kapatid. Hallelujah. There are many characters in the Bible na nabasa natin na sobrang great. Amen. Sinong makakapagbigay ng isang example? Sinong favorite nyo na character in the Bible? David, Job, Paul,
Joseph, Jesus. Praise the Lord, walang makakatalo dun ha. There are many in the Bibles, mga kapatid, na character na matindi yung pagkagamit sa kanila ng ating Panginoon. Amen. And we cannot deny it. We cannot, hindi natin sila pwedeng palitan na ginamit talaga sila ng ating Panginoon. And there are many characters in the Bible na ginamit sila ng Panginoon na sobrang gamit na gamit talaga. Hindi natin maikala. But if we will read in their chapters of life, mga kapatid, in one chapter of their lives, na-fail din nila yung Panginoon. Praise the Lord. Considering Jonah. Jonah was commanded by God na mangaral dun sa Nineveh. But at that time, na pinapunta siya doon ng ating Panginoon, maaari, di ba, sinabi nga ng Bible na nag-iba yung way niya, papunta siyang Tarshish, di ba? Tarshish. At some point, mga kapatid, maaari nung kinausap siya ng Panginoon na mangaral ka doon. Alam niya yung lugar na pupuntahan niya. And yun nga, maraming beses na ipangaral sa atin at naituro sa atin that Nineveh was a great city. Amen. Sobrang sama po ng city na yon. Kung saan yung mga bata na nahuhuli nila, may isang chariot na may mga kutsil, mga espada, doon nila pinipila at pinapadaanan po nila ng chariot. Sobrang sama po ng lugar na yon. And maaari, nung sinabi ng Panginoon, mangaral ka doon. Maaari, takot na takot si Jonah. Oh, ikaw ba mangaral ka doon sa mga tao na hindi kinakilala yung ating Panginoon? Siguro matatakot ka. And mapapaisip ka sometimes, mga kapatid, I believe siguro naisip ni Jonah, nung time na yon, hindi ako worthy mangaral doon. Bakit? Sino ba ako para gamitin ng Panginoon? I believe there are people here, mga kapatid, na iniisip nila, sino ba ako para mangaral sa pamilya ko? Sino ba ako para mangaral sa mga kaibigan ko? Sino ba ako para mangaral sa barangay ko? But God is telling you, mga kapatid, that greater is He, mga kapatid, that is in you. Sobrang makapangyarihan, mga kapatid, ng nasa loob mo. Hallelujah. But at some point, mga kapatid, we deny the power na nasa sa atin. You have the power, mga kapatid, each of us who already baptized in the name of Jesus, who already received the gift of the Holy Ghost, but sometimes, mga kapatid, we deny the power of God. In these end times, mga kapatid, it is written in the book of Joel that I will pour out my spirit upon all flesh. But how can He pour out His spirit, mga kapatid, if the church of God is not yet prepared? And almost of us receive the gift of the Holy Ghost, mga kapatid. Also, when we receive the Spirit of God, we have the power. We have the authority, mga kapatid, to fight those unseen evil things. Hallelujah. Maraming mga tao na nag-fail sa Bible. And isa pa doon, mga kapatid, si Moses. We know and we've heard a lot about Moses. Kung paano siya gamitin ng Panginoon. Maaari ba nating masabi na failure? Balik tayo kay Jonah. Maaari ba nating masabi na failure si Jonah? Praise the Lord. Pero tumaliwa siya, di ba? Sa salita ng Panginoon. Nag-disobey siya sa salita ng Panginoon. But that story, mga kapatid, reminds us din, nung time na papunta siya dun sa Tarshish, di ba, nakatulog siya dun, and dinisip ng mga tao, bakit ba may ano dito? May parang delubyo na nangyayari. And yun nga, mga kapatid, sometimes if we disobey God, there are people na affected din po. May mga tao po na naapektuhan
dun sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. And the time na nagising si Jonah, maaari naisip niya rin na siguro wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Bakit? Hindi ko sinunod yung salita ng Panginoon eh. Hindi ko na-obey yung salita ng Panginoon. Itapon niya na lang ako dun sa sa dagat. And pagkahiyagi sa kanya, mga kapatid, nung lubog siya, ganun din yung nararamdaman natin pagka nadidisobey natin yung ating Panginoon. Lumulubog tayo. Lumulubog tayo na, siyempre dagat yun, hindi mo alam kung makakabangon ka pa. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. But suddenly, there is a great fish, mga kapatid, na sa mata ng tao, parang curse siya. Pero blessing pala siya sa atin. At some point, mga kapatid, when we are drawing, mga kapatid, those failures na na-experience natin, a rescue from the Lord will rise up. Na kung saan, mga kapatid, tinuruan ng Panginoon si Jonah kung paano mag-pray and mag-fast. The same thing with us, mga kapatid. If we fail at some point, we should pray and fast. Because there are things, mga kapatid, I believe, mga kapatid, and I've experienced, mga kapatid, there are things na hindi nakukuha sa basta dasal lang. We need to fast. Hallelujah. We need to fast. We need to pray and fast on over for us to redirect us, mga kapatid, kung saan ba yung place na kung para saan ka. And I will tell you, mga kapatid, Jonah failed God at some point in his life. But if your calling, mga kapatid, is to preach the word, if your calling is to sing for the Lord, if your calling, mga kapatid, is to serve and worship the Lord, there is nothing na makakapaghinder sa'yo. Because God will give, hallelujah, a rescue to deliver you, hallelujah, to save you from that situation. Hallelujah. Once again, Moses. We've already known Moses. We've seen his story, how great, kung paano siya ginamit ng ating Panginoon. Moses was a towering refuge in Judaism, Christianity. He was born into a time of Israel and enslavement in Egypt. Abandoned as a baby and raised by Pharaoh's daughter. And he later discovered his Hebrew heritage and God's call to liberate his people. He was chosen by God to confront Pharaoh, amen? Demanding freedom for the Israelites. Through 10 plagues, amen? Nakipaglaban at pinakilala niya kung sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Moses received 10 commandments, establishing covenant between God and men. Hallelujah. And he guided the Israelites through 40 years of wandering, shaping their laws, tradition, and faith. And through Moses, mga kapatid, maraming nabago at maraming ginawa ang ating Panginoon, including the Red Sea. Moses led the Israelites out of slavery in Egypt through parting the Red Sea. Amen? Sabi nga doon sa Exodus chapter 14 verse 21 and 22, then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on the dry ground with a wall of water on the right and on their left. Ano pang ginawa ni Moses? Moses received the 10 commandments from God from the Mount of Sinai. Sabi nga dun sa Exodus chapter 20, and God spoke all these words, I am the Lord your God. And He gave, mga kapatid, we can read it in the Bible. Ano pa yung ginawa ni Moses? Moses intercede on behalf of the Israelites, persuading God
not to destroy them after they made a golden calf. Naging prayer warrior po siya doon. Nag-intercede po siya to somebody and to Israelites, mga kapatid, sa whole nation na yon. And Moses brought water from a rock to quench the thirst of the Israelite in the desert. Nakasulat rin po siya in the book of Exodus chapter 17. Also, Moses' face shone with the radiance of God's glory, and he spoke with him on the Mount Sinai. Ang sinabi na nga po kanina. And ano pa yung ginawa niya? Moses appointed leaders and judges to help him to govern, para mamuno po doon sa Israelites. And marami pa po siyang mga ginawa. Siya rin po yung nag-convey ng instruction na kung paano buuin ba yung or construction ng tabernacle. Yet, mapapatanong ka, di ba? Sa dami ng ginawa na obedience ni Moses sa ating Panginoon, there are times pa rin, mga kapatid, before na magbigay na siya sa ministry niya, na nag-fail siya. Di ba alam naman natin na dun sa story niya, mga kapatid, before he began his ministry, nakapatay po siya ng Egyptian. Praise the Lord. Nakapatay po siya ng Egyptian. Do you think, how could a murderer, mga kapatid, can be used by God? Praise the Lord. I've heard, mga kapatid rin, Brother Jeff, our pastor, Reverend Jeff Arnold, na naka-experience din siya na makakulong, mga kapatid. Naka-experience din siya at some point na nagkasala siya sa Panginoon. And there are many people pa na nandito sa Bible na at some point in their lives, nagkasala sila sa Panginoon. But yet, mga kapatid, God used them mightily. Praise the Lord. And mga kapatid, if you are thinking, maaari ngayong Sunday na revive ka, but when you're alone, when you are tired, iniisip mo, I'm unworthy. Iniisip mo, hindi na ako magagamit ng Panginoon. Niisip mo, parang hindi ko na kayang ibalik yung fire na meron ako dati. Niisip mo, mga kapatid, na paano ko kaya maibalik yung fire na meron ako? Paano kaya uli ako makapag-preach with the heart? Paano kaya uli ako makakapag-pray sa Panginoon na wala akong iniisip, wala akong ibang iniisip? Paano kaya babalik yung worship ko? Na pagtaas ko pa lang ng kamay ko, ramdam ko na yung presensya ng Panginoon. Paano ko kaya maibalik yung alab na meron ako? Hallelujah. I believe some of us in our lives, thinking upon these things, paano kaya ako makakabalik dun sa fire na meron sa akin? Paano ko kaya uli mai-reconnect yung sarili ko sa Panginoon, kung paano ko mag-connect dati sa Panginoon. Paano kaya ako magiging prayer warrior uli? Paano kaya uli ako makakapag-intercede for somebody? Paano kaya uli ako makapag-ngaral sa aking mga kaklase na hindi ko iniisip ang sasabihin ng iba? Paano kaya ako makapag-pray na kahit saan, hindi ko rin iisipin kung sino ba yung nasa paligid ko? Gusto ko lang makasama at ma-experience muli yung presensya ng Panginoon kung nasaan man akong lugar. Hallelujah. Hallelujah. We're talking about, mga kapatid, yung mga pagkakamala natin. But I am not here to tolerate the sin that we have, mga kapatid. But God wants us, mga kapatid, hallelujah, na before ka pang matotally destroy, mga kapatid, God wants us to deliver, mga kapatid, from that situation. Hallelujah. Hallelujah. Before the enemy totally devastated you. Ayaw ng Panginoon, hallelujah, na ginamit ka na niya
Na-experience mo na ang kagalingan, na-experience mo na yung kaluwalhatian ng Panginoon, yet titigil ka pa sa paglilingkod sa Panginoon. A doctrinal teacher said, do we want to grow, mga kapatid? Do we want to take, hallelujah, the next level na meron pa tayo, mga kapatid? I believe, hindi lang yan yung mga bagay na nagagawa mo ngayon ang kaya mong gawin. God believes in you, mga kapatid, na hindi lang yan ang kaya mong gawin. You can do greater things, mga kapatid, because greater is He that is in you. Hallelujah. Kaysa dun sa mundo, mga kapatid. Hallelujah. Considering, mga kapatid din, ang buhay ni Jacob. He was known, mga kapatid, as a prayer warrior. Nakipagbuno siya sa Panginoon, hallelujah, simula gabi hanggang sumikat yung umaga. And we've heard a lot about Jacob, kung paano rin siya ginamit ng ating Panginoon. Yet, at some point, mga kapatid, he failed then. He deceived Isaac. Amen. Sa buhay niya, sa buong buhay niya, talagang pinakita po ng Panginoon lahat ng story nila. Hindi lang po victory, kundi yung mga pagkakamali rin na nagawa nila. And mga kapatid, sa buhay natin, hindi puro victory. Sa buhay natin, hindi laging panalo ka. There are times, mga kapatid, na mag-fail ka. But God, hallelujah, will restore. God will deliver us, mga kapatid, from that situation. Isa pa sa ginawa niya is fleeing Esau's wrath. Fearing Esau's revenge. Jacob fled his home, leaving behind his family and birthright. Tumakbo siya. Isa pa, exploiting Laban. While working for Laban, Jacob manipulated his uncle's flock to his own advantage, gaining significant wealth through trickery. It's Jacob's relationship with God that truly defines the legacy, mga kapatid. At Bethel, while fleeing Esau, Jacob had a dream of angels ascending and descending a ladder, signifying God's presence and promise. Throughout his life, Jacob faced numerous challenges and setbacks, yet he clung to his faith, calling upon God for guidance and protection. The most iconic testament to this bond is Jacob's wrestling match with the angel. Praise the Lord. This encounter symbolized Jacob's struggle with his own shortcomings and his ultimate dependence on God's grace. I believe, mga kapatid, na mga kapatid, na-experience natin ma-fail, but we don't rely on ourselves, mga kapatid. We don't rely on our own ability, on our own understanding, on our own intellect, but we depend on God. Hallelujah. And mga kapatid, despite of those failures na nagawa ni Jacob, emerging from the fight renamed Israel. Pinalitan po ng ating Panginoon yung pangalan niya from Jacob to Israel. Despite, mga kapatid, Jacob was a supplanter, amen. Despite of his title, mga kapatid, pinalitan yun ng ating Panginoon. And also, mga kapatid, pagka nababasa natin sa Old Testament, the Bible is declaring always the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Despite of those failures, mga kapatid, na na-experience mo maaari, God wants to tell you, anak kita. Anak kita, Jeffrey. Hallelujah. Anak kita. Anak ko kayo, mga. Hallelujah. Despite of those things na ginagawa natin. Despite his flaws and missteps, Jacob unwavering faith and ultimate surrender to God's will
solidify this place as a part church and a testament to the transformative power of God. Despite of these failures, mga kapatid, maaari ka pa rin gamitin ng ating Panginoon. Don't put, mga kapatid, to an end if it is just a part of chapter in your life. Hallelujah. Huwag mong hayaan, hallelujah, na mag-end lang yung buhay mo just because you failed at some points in your life. David, nabanggit siya kanina, mga kapatid. David is a towering figure also in the Old Testament. He was a man of many titles. Amen. Each reflecting a different facet of his remarkable life. His journey, nakasulat po yan sa Book of Samuel and Kings, is a captivating, mga kapatid, blend kung saan siya nagsimula. At yung buhay niya during na nabubuhay siya, nag-exist siya dito sa mundo. Rising from shepherd to king. David's early life was steeped in both hardship and destiny. Anointed by God as a young shepherd boy. He faced giants, mga kapatid. Amen. He faced Goliath with his unwavering faith na binigay sa kanya ng ating Panginoon. His courage and charisma earned him the loyalty of the king. And mga kapatid, through a series of trials and triumphs, David eventually ascended the throne, uniting the tribes of Israel and establishing a powerful kingdom. Yet, at some point, mga kapatid, once again, he failed the Lord. He was used by God, but at some point, he failed the Lord. We can read in the book that he was committed an adultery. He committed also a murder. He almost break the 10 Commandments. Amen. Nagsinungaling siya. Gumawa siya ng mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. He was blinded by lust for Bathsheba. Amen. He was committed an adultery with the wife of one of his loyal warriors. And to cover his sins, para makobera niya yung kasalanan niya, inutusan niya si he orchestrated Uriah's death in battle, staining his hands with both adultery and murder. I believe, mga kapatid, like Adam at Eve, at some point when we fail God, we try to hide ourselves. We tried na itago natin yung sarili natin sa ating Panginoon. We tried na, di mo na siguro ko sasama sa Bible study. Amen. Di mo na siguro ako sasama sa outreach. Di mo na siguro ako attend ng prayer meeting. We are sometimes, mga kapatid, iniiwas natin yung sarili natin. Iniiwas natin, mga kapatid, yung sarili natin para hindi nila ma-feel na may mga bagay kang nagagawa na nadidisobey mo yung ating Panginoon. Mga kalungkot, mga kapatid, na that time sa Garden of Eden, hinahanap niya yung tao. Amen? Hinahanap niya yung tao. And mga kapatid, in this era, in our generation, hinahanap po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Nasaan ba si brother? Nasaan ba si sister? Nasaan ba yung dati laging nandito yun eh? Dati lagi yung natin ng prayer meeting. Dati lagi yung nandun sa outreach. Kahit sa outreach, nandun yun. Walang pamasahe, pero nandun yun. God is searching, mga kapatid. And you know, mga kapatid, what is great nung natagpuan ng Panginoon si Adam at Eve? Sinaktan ba ng Panginoon si Adam at Eve?
Hindi, mga kapatid. He covered them, mga kapatid. Sinabi ng Bible, kumuha siya ng balat ng hayop. And mga kapatid, hindi makukuha yung balat sa hayop kung walang dugo na maaalis. Mga kapatid, every time na nagkakamali tayo, every time mga kapatid, na nalalayo tayo sa Panginoon, there is always a blood of the Lamb, the cross mga kapatid, the Calvary, hallelujah, na nagre-remind sa atin, hallelujah. There was a man, hallelujah, who laid down his life just to save you. And that blood na meron sa'yo, mga kapatid, that blood of the Lamb, mga kapatid, na meron sa'yo, it reminds you, mahal ako ng Panginoon, pero bakit ako nagkakaganto? And I believe there are people here, gusto nila na magbago, hallelujah. Gusto nila umalis dun sa mga bagay, hallelujah, na hindi dapat, hallelujah, but the chains are still there. And God wants to remove and break those chains, mga kapatid. Hallelujah, in this place. Hallelujah. If napipil mo na nangungusap sa iyo ang Panginoon, hallelujah, huwag mong pigilan ang sarili mo, hallelujah, because if you praise the name of the Lord, if you worship the name of the Lord in this place, hallelujah, God is able to break those chains. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God. Hallelujah. We need a breakthrough, mga kapatid. Hallelujah. We need this God. Hallelujah. We need to call upon the name of Jesus, enable for those chains to be broken. Hallelujah. Hallelujah. David, mga kapatid, was a failure. Yet, despite of the failure, God is telling us na siya yung tao na God's after own heart. And I will tell you, mga kapatid, kung ang ministry mo dati mag-share ng salita ng Panginoon, kung ang ministry mo dati, mga kapatid, mag-invite sa church, kung ang ministry mo talaga ay manalangin sa ating Panginoon, kung ang ministry mo ay tumugtog dito, ang ministry mo, mga kapatid, ay kumanta para sa Panginoon, why not na ulitin mo yung mga bagay na ginagawa mo dati para sa Panginoon? Because it is written in the book of Revelation, mga kapatid, if we will, mga kapatid, na alisin, mga kapatid, yung mga bagay, hallelujah, na mga kasalanan, mga kapatid, na meron sa atin, and gawin mo, mga kapatid, kung ano yung mga ginagawa mo dati, yung naglilingkod ka sa Panginoon. Hallelujah, God will revive us, hallelujah. God will pour out His Spirit, hallelujah. And we believe, hallelujah, in that, hallelujah, in this place, hallelujah. Mga kapatid, come on, hallelujah. Am I talking, hallelujah, to somebody here, hallelujah, who wants revival from God, hallelujah, who wants to be used by God? We are living, hallelujah, in these end times, mga kapatid, and God wants to use us all, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah. God wants us, hallelujah, to be used in these end times, mga kapatid. But suddenly, mga kapatid, there are things, hallelujah, nakakapit sa likod mo, mga kapatid, nakakapit sa mga kamay natin, sa mga paa natin, hallelujah. Kaya hindi tayo makalakad, kaya hindi tayo makapag-level up palalo sa ating Panginoon. I'm not tolerating once again sin, mga kapatid, but God wants to tell us, mga kapatid, and God wants nakuhanin tayo, mga kapatid, hallelujah, sa bunganga, mga kapatid, ng kalaban, kakainin ka na niya, mga kapatid. But hallelujah, here I am, mga kapatid, sabi ng Panginoon, I will come to deliver my people, hallelujah. Hallelujah, Jesus. The God that we serve is a mighty God. The God that we serve is a glorious God. He does wondrous things
Hallelujah. For He is God alone. Hallelujah. The Bible was created, mga kapatid, para makita natin yung buong buhay ng mga tao dito sa Bible. To reflect, sabi nga ng Ecclesiastes, wala pong bago. Wala pong bago dito sa tao. Na sa Bible po, lahat na experience nila, lahat na experience nila yung mga bagay na parang tingin nila wala nang solusyon, wala nang bagay na pwede pang gawin. And I believe, mga kapatid, we failed a lot. And sabi nga rin ng mga motivational na speaker, yung mga sikat na businessman, they failed many times. They failed many times, sabi rin ni Mark Zuckerberg, kasi pinapanood ko rin, gawa ng na-assign kami dati, na panoorin yung buhay ng mga programmer, kasi nga, yun yung pinag-aaralan ko rin kung paano mag-code, mag-program. And yun, sinabi niya doon na hindi lang Facebook yung ginawa niya before mag-success yun. Marami po siyang ginawa na software, application, yung mga ginagamit niya sa cellphone niyo, sa mga laptop po natin. Marami siyang bagay na ginawa before na makamit niya yung Facebook. Before siya makapunta doon. And sa atin din, mga kapatid, maybe hindi pa ito yung final, amen, na chapter ng buhay mo. Hindi po mag-e-end. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na mag-end ang buhay mo na hindi ka ginagamit ng Panginoon para ma-bless ang somebody, para mag-glorify ang ating Panginoon, para maitaas ang pangalan niya sa bahay mo, sa barangay mo, at mismong sa city natin. Huwag nating hayaan na hindi tayo gamitin ng ating Panginoon. Do you remember, mga kapatid, those days na may mga goal tayo? And I believe, New Year pa lang po, may mga goals tayo para sa ating Panginoon. Na sinasabi mo, never akong a-absent sa church. Never akong a-absent sa Sunday service. Amen? Gusto ko ma-attend ko lahat. Ma-attend ko yung outreach, maka-attend ako ng Bible study, makapag-invite uli ako. O marami po tayong nasa isip na gusto nating gawin. Attend akong prayer meeting. Kasi syempre, dadaan yung buong week, manghihina ka about when you attend sa prayer meeting, God will restore you, God will empower you para makalakad ka ng matuwid sa harap ng ating Panginoon. And ayun, minsan mag-a-alarm ka pa pagkagabi na ay gantong oras magpe-pray ako. 6:30 luluhod na ako. 6 luluhod na ako. Pagka umaga, awan ko kung minagawa ng 3 a.m. magpe-pray or 4 a.m. Oh. Set uli ako ng ganong time. Na dati ganon talaga yung ano ko, kaso yun nga, because of busyness, but parang nagiging reason na lang yun kung iisipin minsan. Parang nagiging reason na lang yung mga bagay na yun. Pero minsan, nadadala ka na rin ng pagod, nadadala ka rin ng mga bagay na gumugulo sa isip mo. But mga kapatid, may mga goals po tayo. And if we want na ma-achieve natin yung goals na yon, mga kapatid, huwag mong hayaan na i-remind ka lagi ng kalaban dun sa mga past na nagawa mo. Huwag mong hayaan na i-remind ka lagi niya, i-torture ka niya, pahirapan ka niya na yung tipong hawak ka ng Bible. Paano kaya to? Parang nakikita ko pa lang ng malayo, nalulula na ako sa dami na nakasulat. Praise the Lord. Naluluhod ka pa lang, matutulog na ako. Pagod na ako, ko lang. Nag-ano naman ako kanina nag-outreach naman ako kanina. Ginabi kami kaya siguro muna ako. Pipray na lang ako na nakahiga. Praise the Lord. And mga kapatid, yung mga bagay na yun, sa araw-araw natin, sometimes, tinotorture tayo doon ng kalaban. Tinotorture na tayo na huwag kang gumawa ng mga bagay na yun. And we are not designed to be tortured by the devil. We are not created, mga kapatid, para pahirapan ng kalaban. Sabi nga kanina sa kanta, we are an overcomer.
Not by our own might, not by our own understanding, but by the blood of the Lamb. By His Spirit, mga kapatid. Do you want to torment the devil, mga kapatid? Magbasa ka ng Bible. Mag-pray ka araw-araw. Mag-share ka ng salita ng Panginoon. Gamitin mo yung buhay mo to share your testimony, mga kapatid, sa ibang tao. Clap your hands unto the Lord. Hallelujah. Praise His name. Worship Him. And the devil will be tormented, mga kapatid. Bakit? Alam ng diablo, mga kapatid, na pagka pumalakpak ka, kapag ka nagpuri ka sa Panginoon, kapag lumuhod ka, you have the authority, mga kapatid, and you have the power, hallelujah, over the sin, over the temptation, over those things na naghihinder sa'yo. Hallelujah. Kaya huwag mong pigilan, mga kapatid, yung pagpalakpak mo sa Panginoon. Huwag mong pigilan yung pagpupuri mo sa Panginoon. Huwag mong pigilan yung pag-awit mo sa Panginoon. Huwag mong pigilan yung pagtalon mo para sa Panginoon. Huwag mong tigilan yung pagsayaw mo para sa Panginoon. Because God has something to do in your life the moment you do this. You tormented the devil, mga kapatid. Hallelujah. When you praise the name of the Lord. Kaya ayaw niya na nagpupuri ka sa Kanya, mga kapatid. Gusto niya nakaupo ka lang dyan, tahimik, mga kapatid. Gusto niya wala kang ginagawa. Gusto niya matulog ka lang. Gusto niya ilayo yung isip mo. But when you think about His love, when you think about His grace, mga kapatid, when you think about His mercy, and that, hallelujah, and that thankfulness came out and manifest as you clap your hands, hallelujah, and as you raise your voice, hallelujah, to the Lord, hallelujah, there is nothing, mga kapatid, na maghihinder sa'yo para hindi ma-break yung chains na nandyan sa kamay at paa mo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. You believe that God is a powerful God? Do we believe that God is a healer? God is a restorer? And God is a deliverer? He can do all it, mga kapatid, right now. If we will just allow Him in our lives, if we will allow the Spirit of God to minister, hallelujah, in our hearts, in our minds, hallelujah. Hallelujah. And God don't want na masayang yung maramdaman mo lang yung presensya ng Panginoon. God wants to change us, enable for us to be used by Him. Hallelujah. The next thing, mga kapatid, first, we need allow Jesus to cleanse us from all unrighteousness. Sabi nga ng Bible kanina, you must not think that you are the only one who face those trials na na-experience mo. Kasi pag inisip mo na ikaw lang ang nakaka-experience niyan, isipin mo, binabayaan ka ng Panginoon. Pero sa totoo lang, may mga tao pa dito sa loob at sa labas, mga kapatid, na nakaka-experience din kung ano yung nararanasan mo ngayon. Walang bago, mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid, sa mga nag-fail, sa mga naka-experience ng shortcomings sa Panginoon, learn to face it and not run from it. Huwag mong takbuhan. Amen. Huwag mong iwasan. Huwag kang lumayo sa church, mga kapatid. Huwag mong takbuhan yung simbahan. Huwag mong takbuhan yung ating Panginoon. Kasi mga kapatid, sometimes nilalagay ka lang ng Panginoon sa situation na yan para maisip mo, ma-realize mo, mga kapatid, hindi ko pala kaya. Hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko ng Panginoon. Kailangan ko ng salita ng Panginoon.
Kailangan ko ng Spirit ng Panginoon to keep going, mga kapatid. Hallelujah. This year, don't depend on yourself. This year, don't depend on your own ability, but depend to the one, hallelujah, who is the great God, hallelujah, who is a powerful God enough. Hallelujah. We will depend on you, Jesus, in this place. We will depend on you this year, Jesus, because we cannot do anything, Lord, without you. Hallelujah. I will not, mga kapatid, be very matagal, mga kapatid. I believe God has something, mga kapatid, na may gusto pa siyang sabihin, mga kapatid, sa puso at isip natin. Hallelujah. Hallelujah. But I just want to remind you before we worship the Lord, mga kapatid, there are people here in the Bible experience failure, mga kapatid, once again. But those failures, hindi nila hinayaan na mag-hold on sila para hindi sila makapunta dun sa kalooban na gusto ng Panginoon para sa kanila. And I believe, mga kapatid, hallelujah, na ang bawat isa po dito sa atin, meron pong mga calling. Meron po tayong calling, hallelujah, para sa ating Panginoon. And mga kapatid, kung nawawala ka na dun sa track, God is able, mga kapatid, na i-redirect ka niya dun sa track na kung para saan ka. I believe, mga kapatid, nung bago tayo, ni-remind tayo ng Panginoon kung para saan ba talaga tayo. Praise the Lord. Ang tao ng Panginoon hindi pababa, amen? Hindi para doon sa hell. Every time, mga kapatid, na ito-torment ka ng kalaban, na sinasabi sa iyo, nagkasala ka, doon ka mapupunta sa ibaba. But the devil is a liar, mga kapatid. The devil is a liar. The word of God is truth. Amen. And the word of God tell us, mga kapatid, that in that day, when we will serve God with all of our heart, with all of our mind, mga kapatid, with all of our strength, someday, mga kapatid, makakasama tayo dun sa rapture na tinatawag, hallelujah, nasasabihin natin, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, nandito ako. Nandito ako, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, I have failed. I have failed at some point in my life, Lord, but I will not stop, hallelujah, to be perfect, hallelujah. Mga kapatid, we are not perfect, but we will go unto perfection, mga kapatid. The devil is a liar na hanggang dyan ka na lang. But the word of God is saying, mga kapatid, hallelujah, I will give you strength, hallelujah. I will give you revival, hallelujah. I will give you my word. I will give you my spirit, hallelujah. Enable, hallelujah, to walk unto perfection. Hallelujah, the devil is a liar na hanggang dyan ka na lang. Hallelujah, hallelujah. The devil is a liar na hanggang dyan ka lang. You can do greater things, mga kapatid. Marami ka pang pwedeng masyaran na salita ng Panginoon. Marami ka pang tao na nag-aabang sa'yo, mga kapatid, na ipag-pray mo naman ako. Pangaralan mo naman ako. Hallelujah. Hallelujah. God wants us. Hallelujah. Do not stop from your failures, brother. Do not stop from failure, sister. I want to use you. Hallelujah. I want to restore my people. I want, hallelujah, to come back the hearts of my people sa akin. Hallelujah. Na dati, itong brother na to, mahal na mahal ako. Itong sister na to, hindi siya mapakali pag wala siya sa service. Hindi siya mapakali pag wala siya sa prayer meeting. Hindi siya mapakali pag wala siya nagagawa sa Panginoon. Come on, brothers and sisters. Hallelujah. God is able, hallelujah,
to restore you. If we confess our sins unto God, hallelujah, He is able and just, hallelujah. He is faithful, mga kapatid. He is faithful and just to forgive us our sins. Hallelujah. Hallelujah. If you think you cannot restore your heart, maybe the devil is trying to deceive you. You can be restored na kung saan maalab ka uli sa panalangin. You can be restored na how you preach the gospel. You can be restored kung paano ka ginagamit ng ating Panginoon. Let us fulfill the word of the Lord. Hallelujah. Let us obey the will of the Lord in this place. Hallelujah. There is no impossible things to the God that we serve. There is no, hallelujah, na mahirap para sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes. Yes, God. Yes, wag mong pigilan yung sarili mo. Hallelujah, mga kapatid. Maybe you're lifting up your hands. You're shouting, mga kapatid. You're surrendering to God. Can be a breakthrough in your life. Hallelujah. Oh,